Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito ang programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. At maliban po sa radyo, present na rin po kami sa inyong mga telebisyon. Sa lahat po ng Signal subscribers at maging satellite, kami pong ay True TV Channel 19 po kami. So, dyan na po kayo manood mga kapatid. True TV Channel 19. Both Channel 19 po doon sa Signal at sa satellite. At syempre, maliban po sa television, radyo, present din po kami sa inyong socials. Follow us on Facebook and YouTube. Hanapin lamang po ninyo ang True Network PH, mga kapatid. At ngayong araw ng Martes, serbisyo publiko po tayo. At sa panahon po ng digitalization at social media, dapat hindi rin nagpapahuli ang serbisyo ng pamahalaan, 'di ba? Kung dati kailangan mong pumila ng ilang oras, 'di ba? Naubos na yung buong araw mo. Tapos pinabalik ka pa, pabalik-balik ka pa. Ayan, para kumuha ng permit o magbayad ng iyong kung ano-ano pong contribution sa PhilHealth, SSS, kasama na rin ba dyan ang pag-ibig? Ayan po. Ngayon, pwede mo na itong gawin ng mas mabilis at convenient po. Gamit lang ang inyong cellphone. Updated na ba? Ayan, in-update ko. Ayun, open. Ayan, updated na ang aking app. Ilang click lamang po, tapos na ang inyong transaksyon. Yan nga po ay ginawa na posible sa pamamagitan ng tinatawag na eGov Super App. Na-download nyo na po ba? Hala, kailangan ko pala sir ulit okay, ito, ipasok natin para yabang-yabang ako tapos di ba ayos yung app ko. Ayan. Kasi kailangan i-update yung app. Okay, enter one time. Ayan na. Okay, sandali lang mga kapatid. Huwag i-share ang OTP. Sasabihin ko sana, muntik ko nang masabi sa ere. Ayan. Alright. Okay. Ayan na. Totoo na ito. Ito po yung online one-stop shop para sa government services. eGov Super App. Sa araw po na ito, samahan niyo po akong himayin ang iba't ibang features niyan. Pero syempre, para makarelate at makasabay, buksan na po ang inyong eGov Super Apps at sa mga wala pa niyan, ayan na po, i-download nyo na po. Bakit invalid? Teka nga, okay. I-check nyo po, baka magkapareho tayo ng mga nangyayari. Baka matagal nyo na pong hindi ito nabubuksan, kailangan po i-update nyo po yung app. Okay, one more time. Mali yata yung napasok ko. Okay, ayan. Ayun! Kailangan meron ding Face ID authentication. Ayan, sige. Gawin natin yan. So, marami po tayong magagawa, mapapadali ang ating buhay. Ayan, sa ating mga government transactions using this app. So, gagabayan po namin kayo. Marami po sa atin. Ayoko na yung app na yan. Lalo na yung mga tita natin, mga mami, ayan, mga lola, ayaw nila. Hindi, I'm sure they made it really friendly. Ayan, so madali pong magamit po ito. So, sali po kayo sa ating discussion, mga kapatid. Ang ating question of the day, anong serbisyo ng gobyerno ang gusto mong ma-experience online? Sa kayo mga nagkaroon ng not so good experience na sana ay mapunta na po yan sa eGov app, mapasama. But of course, ginagawa po ng pamahalaan na kung pwede lang lahat na, maipasok na dito sa eGov app. Pero dahan-dahan yan siguro. Siguro hindi pa fully 100% lahat po ng ating government transactions ay pwede dito sa app na ito. But mostly lahat na, lalo na yung marami po sa atin na ginagamit ito, inuna nila yung itong mga ahensya. So, sali po kayo sa ating discussion kung may mga katanungan kayo, kung meron po kayong mga concern, clarification using your eGov PH app, pwede po rin yung i-post yan sa FB page ng True FM.
Alright, mamaya po ipapasagot po natin yan sa ating guest or pwede po kayong diretsong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. At simulan na po natin ang ating discussion, mga kapatid. Kasama po natin dito sa studio, DICT Undersecretary for Government, Undersecretary David Almirol Jr. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Thank you for coming. Magandang hapon, Cheryl. Ayan po. Sabi ko nga, kasi the last time na pinag-usapan po namin itong eGov dito sa programa, it was it before the launching yata? Or kalo-launch pa lamang. So medyo manipis pa yung services na maibibigay. And kanina, we were checking on it. Kasi last week sabi namin, i-imbitahan nga natin ulit yung DICT because nga narami na kaming naririnig na kagaangan sa mga transactions sa government using this app na baka hindi pa aware ang marami sa ating mga kababayan. So, it's been 2 years pala since it was launched. 1 year and 1/2. A year and a half. Year and a half. Ayan, almost 2 years. Sabi ikaw talaga, Ayen, sabi mo 2 years. Okay, so 1 year, 1.5 years pa lamang pala. So, nasa 14 million users na. 16 million users na tayo 16 ngayon. na. Hindi pa Cheryl. updated yung sa amin. 16 million users, 200 million transactions or more. 270 million transactions na ngayon. Ayan na. Parang minuminuto nagbabago po yan sa dami ng gumagamit na nito ang eGov app. Bakit kaya ganito po kabilis yung pagtangkilik ng mga kababayan natin dito, Yusek? Well, alinsunod, Cheryl, sa ating advice ng ating Pangulo na dapat ang government service ay madali, no? Dapat walang pila, walang fixer. Yes. So, alam naman natin lahat na in the past, kailangan mong pumunta sa kung saan government offices na kailangan mag-submit ng pare-parehas na documents. Imagine mo, the same information, the same document, the same biometric, the same ID, kinakailangan mong submit ng paulit-ulit sa mga government offices. Sa ngayon, dahil dito sa ating e-government super app or eGov app, sa bahay ka na lang. So napakaraming government services ngayon ang nandito na sa ating eGov super app ngayon. Nasa 1,000 government services na ngayon, Cheryl, ang laman nito. So, unang-unang pinakamalaking features nito, syempre yung ating national ID. No? Huwag mo nang antayin yung physical mo. Nandyan na sa iyong eGov app yung national ID mo. Dun sa button part ng app, pag pinindot mo yan, ma-access mo na yung national ID. In fact, ma-access mo na rin yung iyong PRC ID, yung senior citizen, kung senior citizen ka, ma-access mo na din yung iyong PhilHealth ID, etc. etc. Ayan. So, pwede mo pindutin ni Cheryl yung pinakababa siguro. Yung, itong digital ID. Yeah, i-click mo yan. Ayan, click ko. Ayan, nandito yung aking passport information. Ayan, ayun ang lumabas. Yes. Click mo yung Ayan po. Close mo Update siguro. passport. Yeah, close mo siya. Ayan. Wait. Yung lower part ng Ayan po. Ayan. Pindutin itong digital ID. Ayan. Ayun! Nandyan na yung national ID mo. So, papalitan yung picture ko eh. Hindi, di ba? Yun ang concern natin. Pero ayan, mga kapatid, oo nga, yung aking national ID. Pwede mong i-click yan. Alright. Makikita mo na rin yung swipe mo. Kita mo na rin yung PhilHealth ID mo. Ayun. PhilHealth ID ko. Yan. Nandyan Pwede na mong rin. i-swipe. PhilHealth ID, kita mo na rin. Okay. Ayan na rin. Ang dami. Ayun. Pagdating ng panahon yan, Cheryl, kapag tayo ay naging 60 years old na, automatic na rin yung yung senior citizen ID natin. Pero bakit 3 lamang? Paano yung SSS, yung pag-ibig, to follow na ba yan? To follow po yun. No? Yung mga IDs na yun, biruin mo, lahat ng ID mo nandito na. Yung ibang ID, baka hindi na kailangan in the future kasi pinopromote na po natin yung isang ID natin, yung ating national ID. So, yung kasing PhilHealth, kailangan yan po sa ating mga health benefits, no? Kaya importante po siya. Ay, nakakatuwa, 'di ba? So, ang dami na pong benefits. So, pwede raw makita at i-renew dito yung mga ID tulad ng driver's license, ayan, PRC, PhilHealth at Pag-ibig. So, paano po ito gumagana? Yeah. Alright, sige Punta ka po. sa homepage po. Pag andun ka po sa homepage. Okay, I go to my homepage. Ayan. So, alright. pag-scroll mo po siya pababa,
Okay. Kung mapansin mo po dyan, nandyan na rin po yung PhilHealth mo, GSIS, BIR, Pag-ibig, PRC, Pag-ibig, e-travel, etc. TESDA, TIEZA, ang dami. Yes. BIR, opo. Yan. So, pero pagpunta mo sa tinatawag na National Government Services, dito sa may gitnang area ng app natin, Ito, National Government pagkapindot Services. mo po dyan, napakadaming government services po yan. Ayun, So, ang pwede ka dami. nang mag-apply ng permit mo, pwede ka na rin mag-renew ng driver's license mo. Ako, Cheryl, nakuha ko yung driver's license ko in 10 minutes. Ganun kabilis. Habang nasa bahay lang ako, no? Hindi ko na kinangailangang pumila pa, no? So, kapag ikaw Nakakatuwa. ay mag-renew ng PRC license mo, huwag ka nang pumunta sa government premise para lang pumila para mag-apply. Sa bahay ka na lang. So mga kapatid, ilan po ito total? May ARTA, Anti-Red Tape Authority, may BFP, Bureau of Immigration, Bureau of Internal Revenue, BIR, 'di ba? So Bureau of Treasury, so halos lahat nandito po na talaga. Konti na lang. Ayan, meron sa DOH, DOTR. Okay, example, sige. Punta tayo sa, ano nga bang maganda, okay dito. Puntahan po natin Diba? Mag-renew ka ng driver's license driver's mo. license. So, Punta ka sa LTO. LTO, nasan bang LTO? Ayun, punta tayong LTO. Ayan, mga kapatid. So, nakalagay po doon, online driver's license application. Meron ding LTO tracker. Tapos tapos pwede kayong dumiretso sa website. Pero okay, online driver's license. Ayan, I agree. So, dyan po maglo-load, ano? Tapos kukumpletuhin nyo, ayan, ilalagay nyo yung sa profile, ida-download. Tapos doon na kayo mag-a-apply. Pero Yes. yung license So, ko kung okay mapapansin mo, Cheryl, yung pagkakagawa ng system, kung pumunta ka sa homepage kasi, if you go to, ayan po, pagkapindot mo ng continue to the application, yan. Kung mapapansin mo, pagka-accept mo ng data privacy dyan, kung mapansin mo, hindi ka na nagpasok na naman ng information na naman. Kasi tapos ka na eh. na pangalan mo, birthday mo, Signature mo, biometrics mo, hindi na kinakailangan. So, alam mo, Cheryl, ito yung napakagandang discussion. Kasi nga, anong silbi ng ating national ID? Bakit may tinatawag na national ID tayo? Kung nandun ang first name, last name, middle name, birthday, address, nandun na yung iyong biometrics, yung fingerprint mo, signature mo, and the like, bakit mo pa kinakailangang ulitin pa sa ibang agency? So, ang logic ng eGov Super App ay once-only policy. Para pag ang isang Pilipino at natapos na niyang mag-submit, mag-verify ng isang dokumento, pagdating sa ibang government agencies, dapat na-automate mo na yon. Kaya tinatawag po siyang one-stop shop. Tapos, kunwari, punta ako ng Pag-ibig. Punta ako ng Pag-ibig. So, nandun na rin yung detalye ko. Correct. Ano? Tapos, pwede na rin po ba dito magbayad? Meron na rin po doon sa kanilang services. Iba-ibang services po dyan. Yung mga MP2 savings nila, yung kanilang mga Pag-ibig membership and Oo nga, payments. nandito na ako. See? I-click mo yung makita mo yung contribution mo, Cheryl. I-click mo yung savings. I-check mo kung may contribution ka Okay. sa PhilHealth. Click mo yung Pag-ibig savings. po ito. Okay. Ayan. I-click mo yung savings. Tapos, regular savings at saka MP2. Andyan na rin. I'm yet to, to open my MP2. Pero yes, ayan na. Okay, tatanggalin ko na lang. Pero nandito po lahat, nakikita ko kung magkano na yung na-contribute ko. Yes. Yung savings ko, naipon ko sa Pag-ibig Fund. Correct. So, namo-monitor nyo. Andyan nakalagay yung total dividends, nandyan din. So, nakakatuwa. So, tingnan ko nga, baka naman may nagbukas sa akin ng MP2. Tapos, biglang may MP2. Ayan, we couldn't find an account under your name, which is true because I don't have yet any MP2 account. So, napakadali, no? Kasi po, isa sa mga problema ng tao, pila sa pagbabayad ng buwis, permits, ayan. May unified payment system na nga ba dito po sa, sa So, ating eGov Super App. Napakarami pong simplification po na ginagawa natin. Alam niyo po, sa pag sinabi minsan government services, parang usual word na natin yung komplikado, no? So, ang bili ng ating Pangulo, pag sinabi mong government service, parang sobrang daling gawin, no? So, sa lahat po ng features po sa eGov app, kung titingnan mo po pati yung PhilHealth mo, GSIS mo, at iba-ibang mga government services diyan, kung mapansin mo, parang hindi ka na kinakailangan pang pumunta kung napakaraming iba-ibang klase ng website
maglalagin ka na naman, create ka na naman ng account, submit ka na naman ng document mo, submit ka na naman ng ID mo, at napakarami yung gagawin. So, napansin mo kayo na, Sherry, nag-click ka lang ng isang button lang sa Pag-ibig mo, nandun na lahat. Oh, ito rin yung PhilHealth ko. Correct. I-click mo yung diba? Contribution mo, Sherry, sa baba. Meron yan dapat. Updated ako. Saan po ba? Ayun, contributions. Ayan, nandyan na rin. Oh, ayan. Oh, 'di ba? Kompleto na ako. Okay, nakakailang months na ako. Ayun, nakalabas yung contribution ko nitong July, nung June, ay pinaka-latest sa August. Ay, hindi pa nababayad ng August. Ayan. So, kompleto na po. Ayan, oh, namomonitor nyo kung pumapasok yung inyong ano. So, kung kunwari, di ba, minsan issue USEC, yung mga empleyado, kasi kami, mga voluntary members we pay on our own. So, kung empleyado ka, di ba, merong mga employers na hindi updated or hindi maayos yung pagbabayad. So, dito pala, mamomonitor mo. Mamomonitor mo. Tingnan ko nga yung SSS. Mga kapatid, napakadali. Napakadali. O yan, Social Security. Ay, wala pa. Wala pa yata SSS, yung ano po sila? Kasalukuyan po yung integration currently, ng SSS. unavailable. Yan. So, hindi pa inaayos pa siguro. SSS, bilisan nyo na. Gusto natin yan. So, okay, with all of the agencies, dami ng ahensya, sabi nyo po ang target natin ay lahat ng government agencies maging bahagi ng eGov. Yes po. So meron po nga direktiba ang ating mahal na Pangulo na lahat ng mga frontline services ay kailangan ma-integrate po sa ating eGov Super App. Pero po ang eGov Super App kasi siya lang yung simplifier Siya lang yung parang sa mata ng ng tao parang isang beses mo lang gagawin one-stop shop siya. Pero kanya-kanya pa din ang mga government agencies ng data management. So wala sa amin ang datos Kaya maganda dito, every system, every data, kanya-kanyang agency, wala sa DICT po yan. Napakaganda yung pagkakagawa ng sistema po. So ang responsibilidad, ang maintenance, ang operation, kanya-kanya pa din ang mga government agency. Pero magugulat ka, sa mata ng tao, parang na-unify natin. Yun yung pinakamagandang nagawa natin dito sa ating administrasyon ngayon. Kasi meron tayong tinatawag na platform na data exchange platform. Bagong technology ito, Cheryl, na na-implement natin. Mga kapatid, hey, sinubukan nyo na po. Mag-download na po kayo, smartphone or Android, pwede na po. Pwede po yan. Available po yung app na yan. Sabay-sabay po natin tayong i-guide ni USEC. Baka po kayo may mga katanungan dyan. Pwede nyo po kayong mag-post sa ating live stream, sa ating social media accounts, or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. It's very easy. It's very friendly. Hindi po malilito si tita, si tito, si lola, si ma'am, si nanay, at si tatay. Siguro po tayong medyo mas nakakaintindi po at mas madali for us. I-guide lang natin one time. Tayo nang mag-download sa mga phones ng ating mga tito, lola, nanay, tatay, para mas mapadali din po yung kanilang buhay, 'di ba? Mas menos sa oras pamasahe, 'di ba? At sabi nga ni USEC, kanya-kanya pa rin namang government agencies yan na nagpapatakbo niyan. So, pag may complaint po kayo na mabagal tumugon sa inyong concern, a certain government agency, meron po ba dito sa app na pwede kang mag-send ng concerns or complaints na magpa-eGov nga kayo, di naman namin ma-avail or hindi naman kami sinasagot. So yan ay ilan sa mga concern. Sali po kayo, mag-break lamang po tayo ng kaunti mga kapatid. Mas himayin po natin itong eGov Super App. Huwag po kayo bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Babalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosin. Pinag-uusapan po natin ang mas pinalawak na eGov Super App. Download nyo na po yan. Nandyan na po ba yan sa inyong mga telepono? Ako kanina pa kami ni Yusek chine-check yung mga features po nito na napakarami na po pala compared sa, syempre, nung unang launch nila a year and a half ago. Sali po kayo sa ating discussion kung may mga concern kayo.
please mag-post po kayo sa ating Facebook page or tumawag kayo sa ating tanungan hotlines. Again, the app to be downloaded, ang i-download nyo po, eGov Super App. Nasaan ba yung aking... Ayun, ito. Ito po yung... Ay, hindi ko makita. Hindi pala makikita. Yung, basta makikita nyo po yan. Si eGov Super App. Madali lamang po. Okay. USEC. Bukod po sa IDs na pwede rin daw mag-apply ng medical assistance gamit ang app, paano yung proseso? Okay, let's discuss doon yung 40 features. Sabi nyo, 40 ang features nito. Kanina na pag-usapan natin yung mga sa andyan na yung mga big agencies, government agencies. Actually, ang dami po nila. Pwede natin mag-ano. So, other than that, ano pa po? Kanina meron yung kung naghanap ka ng trabaho, pwede. Sige po, go ahead, Yusek Almeror. So, marami pong features no yung ating eGov Super App. Since nandiyan na yung national ID integration natin, wala nang peking mag-a-apply. No? Yun yung pinaka-purpose nito eh. Wala na rin pwedeng kumuha sa information natin. Kaya data privacy compliant tayo. So, one of the feature ng eGov app, aside sa mga IDs, aside sa mga national government agencies, nandiyan na rin yung mga local government agencies na din. So, pagkapindot mo sa local government agencies, automatic pupuntahan ka agad-agad kung saang city ka or saang ano ka yan. Kung taga saan ka, Ayan, kagaya Quezon ako, City ka, Quezon Cheryl. City Ako, ako. Parañaque naman ako. Ayun, yun ang automatic na Automatic lalabas. Alright. So, yan, pwede ka nang pwede ka nang pumunta Ang sa dami. system ng Quezon City. Oo. Automatic na yan. Ayan, pwede kang pumunta sa Quezon City website. Kung taga Quezon City, check nyo po yung sa inyo. Pag pinindot nyo yung LGUs, nandun yung Business One-Stop Shop. Correct. Ayan po. Ayan. Tapos, meron yung Fire Safety Inspection System. Ayan, yung may mga negosyo, kailangan yan. At iba pa, occupational permit, meron din po. So, depende sa inyong LGU kung ano yung mga services na available na dito. Tama. Again, hindi pare-pareho. Baka po, Like sa akin sa Parañaque, Meron nandito ba? na rin yung online one-stop shop nila. ayan. Nandito na rin yung revenue collection system nila. Ay, wala pa kami Andito niyan. na rin yung fire safety inspection system nila. Oo. So, pero pwede ka rin pumunta pa din sa ibang LGU pa din, no? Aha. So, pumunta ka lang sa select LGU. Halimbawa, meron kang gustong i-process sa probinsya or kinakailangan na magbayad ka ng mga permits mo doon, huwag ka na umuwi, no? Oo. Kung nasan ka man, lugar, pwede mo nang gawin yan. So, imagine mo, 900 LGUs na po ang naka-integrate sa ating eGov Super App. That's like 70% po nung 1,600 LGUs natin. Ang dami na. Napakarami. So, excited po yung mga LGUs natin. Kasi pag meron ka pong eGov Super App, ang pinaka-gist nito is bahay ka na lang. Huwag ka na pumunta dito sa LGU. Huwag ka na mag-absent, huwag ka na pumunta sa traffic. Huwag ka nang pumila. So, napakaganda po ng ating local government services gamit po ng eGov Super App. Ayan. So, maliban po sa LGUs, nakalagay po dyan. Ito, bago, nakalagay new. Yes. Jobs. Ayan. Pagkapindot mo naman ng jobs, so meron pong dalawa po ito na service, no? Yung e-resume, pagkapindot mo ng e-resume, pwede ka na mag-build ng CV mo, no? Ng resume mo para sa job matching system ng AI natin later on. Example, ikaw ay nurse na merong 5 taon ka ng experience. In the future, pag may nangangailangan ng trabaho, no, both private or abroad, ito yung i-integrate natin later on kay DMW, kay TESDA, kay PRC. Oo, ayan o. Hindi Ayan. ka na problema na uumpisahan mo na naman yung personal information mo. Tama. Automatic, nandyan na Automatic. po. Automatic, nandyan na. Wala nang dito, Cheryl, yung peking diploma or peking resume na galing ng recto, di ba? Wala nang ganon, no? Kasi because of the automation ng ating national ID. Ayan, nakalagay salary range. Yes. So, yan ang, yung gusto mong sweldo? Yun ba Yes. yun? Okay, punta tayo sa pinakamataas. Tingnan lang po natin. Ayan. At tapos talagay, tell us about yourself. So, tutulungan ka na nila Yes. na gumawa ng sarili mong resume. Ayan. Correct. Okay, maliban sa e-resume, nandun yung PhilJobNet. Yes. Ayan. Sa Dole naman PhilJobNet. yan, no? Si Dole naman, pag pumunta ka sa PhilJob, pwede ka na maghanap ng trabaho, no? May mga pinupost yan yung mga job fair ng gobyerno, nandyan na rin, no? Yeah. So, ang gobyerno ay hindi lang ito na-automate, pero bibigyan tayo ngayon ng option kung ano ba yung mga available jobs na pwedeng applyan nating mga mamamayan. Ayan. Ayan. Pwedeng iyan.
i-browse nyo kung ano yung mga trabahong available. So, okay, after sa jobs, meron din tourism. Correct. Okay. Doon sa tourism, pagka-click mo dyan, yung phase 1 natin, together with DOT. So, ang sipag po ng ating tourism department, marami silang naiisip na dumami po no, yung ating mga turismo. No? So, aside sa promotion ng mga magagandang lugar natin sa Pilipinas, meron na rin tayong AI. No? Pagkapindot mo ng tourism AI dito, tanungin mo, pupunta ako ng Cebu, ano ba yung gawan mo ako ng 3 araw na na bakasyon na siya nang bahala, no? Halimbawa, make me itinerary for 3 days. Siya na magsasabi kung anong oras ka lalabas ng hotel mo, saan ka pupunta sa tanghali, Oo. pupunta ng hapon. So napakagandang tulong po ito sa ating mga turista, no? Especially baguhan sila sa lugar na 'yon. Nice. Okay. Ayan, nandyan po lahat, Coron, Boracay, South Cotabato, Siquijor. Hello sa mga taga Siquijor. Ayan, nami-miss ko ng Siquijor. Beautiful place po. Dumaguete, Bohol. So lahat po, ayan, tutulungan kayo. At least hindi na kayo mangangapa. Mas makakatipid din kayo kasi tutulungan kayo sa itinerary. Okay. Tourism. Ano pa po, Yusek? Yeah, so nandyan na rin yung iyong agriculture, no? So pagkapindot mo ng agriculture, so yung first po na ating na-integrate dito yung yung project ng ating pangulo na kakadiwa, no. So bumibili po dito yung ating Bago mga rin. kung saan ka pwedeng pinakamalapit na bumili ng ng 20 pesos na bigas para Aha. alam mo kung saan banda, 'di ba? Nandiyan na rin 'yan para let's Oo say nga. marami kang pananim, saan mo Oo. pwedeng ibenta yung iyong mga Also good for our farmers, no? Yes. Okay, all right. So meron na pong Ayan. geomapping po 'yan. Yes, oo, Kung mga napakadami kapatid. pong yan po naman accomplishment po ito ng DA, no? So imagine nyo po, habang nagtatrabaho ang ating mga government offices ng kanya-kanya, visual perspective at sa tao, nakikita niya na nga, mayroon palang accomplishment na napakarami ang ating gobyerno. Yan. Meron din po, ito new nakalagay din, OFWs. Yes, yan yung OFW one-stop shop naman. Okay. So tulong po ito ng OWA po, no, at DMW naman ang partner natin diyan. Pagkapindot mo ng OFW, kapag ikaw po ay OFW, wag ka na rin pong pumila pa, no. Oo. So pupunta na po yan, nandiyan na po yung mga benefits mo, yung mga contributions mo sa OWA. Halimbawa, medyo ina-abuse ka ng amo mo sa abroad, pwede ka rin magsumbong dito. No? So, OWA po yung responde. Nandiyan na rin po yung OEC mo, yung para kung mag-a-abroad ka, wag ka nang pumunta pa sa DMW para pumila ka, para kumuha ka po ng ng OEC. Bahay ka Parang na lang. certificate, employment certificate Yes. ba yun? Hindi na kailangan po yun. OEC, Bahay na lang. Overseas Employment Certificate. OEC. Tama Ayun, po. ayun. Oo. Ayun. Alright, ano pa ang bago dito? Startup. Ano po ba yung startup na yan? Napakagaling po ng ating mga startup po, yung mga IT experts natin po, yung mga young bloods natin in terms of information technology. Pwede na po silang mag-rehistro dito para naman po to sa DTI, saka DOST, saka DICT para sa mga grants naman. Halimbawa, meron kang na-imbento, may nagawa kang technology at ayan. Introduce your startup, sabi. Pwede ka nang gumawa ng profile mo dito para madiscover ka, no? So, in the future yan, yung mga investors natin galing abroad, makita nila na yung mga magagaling nating startup, no? Kailangan nating i-empower po yung ating mga batang startups ngayon. Okay? Galing ako mismo sa startup community, Cheryl, kaya medyo personally malapit po sa puso ko ito. Kasi po, minsan, ang gagaling ng mga baguhan, karamihan nagagamit natin mga lumang-luma na, no? Bakit hindi natin dalhin din yung mga bago, yung mga bata, yung mga magagaling ding ating mga beginners kumbaga, pero mga new bloods 'yan, magagaling yung mga 'yan. Ayan, mga kapatid, ito. Bago natin pa mas i-explore itong app na ito, puntahan ko lamang po yung ating caller mula po sa Muntinlupa, Yusek. Si Joshua Nelmida. Hi, Joshua. Magandang hapon. Good afternoon po. Opo. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin ni Yusek? Actually, this is an suggestion lang. Kasi I was encouraged by my tita po mag-download ng eGov. Kasi po gusto ko rin subukan sana yung sa PhilHealth. Dahil since member po kami ng national team, so we are required din minsan to have a PhilHealth ID number para in case if ever lumabas kami ng bansa, merong insurance. Opo. Parang ganun. Ang problema lang po, nung nag-download ako,
hindi lahat ng features accessible sa screen reader. Kasi po, Oh. for the info of everyone, para po kung makatawag dito, maka-text, or maka-navigate sa mga apps, I use screen readers. Like Android, sa Android ako ngayon. Pero ang suggestion ko lang po sana, ever since yung, sana maging fully accessible siya sa mga visually impaired users. Kasi paano po if ever na merong mga blind na, for example, mag-a-apply ng PhilHealth, mag-transact sa, sa mga services ng government. Yeah, Siyempre po, gusto natin din ng inclusive din tong Super eGov app para at least kasi even though okay naman siya sa mga senior, pero paano sana sa mga persons with visual impairment? Kasi po hindi lahat kumbaga po, hindi lahat din ng visually impaired is talaga, is yung nakakita talaga na yung mga low vision. Hindi kami po kaya katulad ng mga low vision. So sana yung mga, since kami po ay mga totally blind na, sana maging fully accessible talaga siya for screen reader users. Ayun po ang suggestion ni Joshua. Yusek Almilo. Actually, marami pong iniisip po, no, ang DSWD naman po yan, no. So, pag may naiisip pong innovation ng DSWD, napaka-active din po yan sa ating eGov Super App integration. In fact, yung unang-unang project natin together with DSWD, ito po yung PWD ID natin para walang peke na rin, no, dun sa PWD. May mga discussion na rin po sila para sa mga sound, may mga technology nga pwedeng magamit, no, instead of you type, pwede mo nang utusan, di ba? Through your words. May mga AI po tayong gamitin. Ang DSWD, marami po siyang iniisip ngayon na pwede pong itulong sa ating mga visually impaired, like yung sinabi ni Joso kanina, na talagang kung maaari nga lang po lahat sana, no, pwede makagamit. Agad-agad. So, pag-iisipan po yan at pagplaplanuhan po ng DICT at DSWD kung paano po natin matulungan din yung mga visually impaired nating mga mamamayan na magagamit din nila yung eGov app, no? Pero siguro for the moment, para naman po wag nang pumila pa yung mga visually impaired ating mga citizen, baka pwede pong magpatulong na rin po kayo, no, sa iyong mga anak, sa pinsan ninyo or kapitbahay ninyo using po yung kanilang mga eGov app, kasi pwede rin pong mag-assista po ng mga services ng government. Halimbawa, ako po, I can assist my lola, I can assist my lolo. Same thing, I can also assist yung mga visually impaired kong mga relatives. Oo. Ayan, Joshua, at least napaabot na natin kay Yusek David itong concern mo. And hopefully, no, maybe early next year, maging bahagi na yan doon sa kung paano ma-navigate itong app na ito. Opo, I hope so. Kasi po may mga friends din po ako, hindi lahat nakaka-download ng eGov app because of the features din kasi. Alright. So hopefully na po next year maging okay na, or the following years maging accessible na siya fully sa mga screen reader users. Yes. Promise yan, Yusek, ha? We will do our best po. Pag-aaralan po yan. At sa DSWD po, ang ang marami po silang ginagawa po ngayon para sa ating mga PWDs, especially yung mga visually impaired citizens natin. Thank you, Joshua. Salamat. Ay, thank you po. Thank you po. God bless. Ayan, God bless. May break pa ba tayo? Break tayo ng sandali, mga kapatid. Fast lang. At sa ating pagbabalik ay may mga na-miss ba tayo? Meron ako nakita kasi dito na report. Ano ba itong report na ito? Ayan, titingnan natin kung anong klase po yan. And also, tutugunan na ni Yusek David yung inyo pong mga post sa ating social media account. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Ang nasa right. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa dito sa Sagot Kita. Serbisyo publiko po tayo ngayong araw ng Martes at pinag-uusapan po natin itong eGov Super App. Kasama pa rin po natin si DICT Undersecretary for E-Government, David Almirol Jr. Okay, may na-miss out ba tayo doon sa mga napag-usapan na natin na features, Yusek? Opo, doon po sa national government, napakarami po yan. We encourage everyone po na pindutin yung national government para explore nyo yung iba-ibang mga government agencies po, no? Pero nandito rin po yung health, no? Pag nagpindot ka ng health button, makikita mo na yung vaccination certificate mo.
At makikita mo na rin yung mga pinakamalapit na health center sa lugar mo para doon ka magpagamot, no? So, integration na rin po natin po yung ating konsulta package ng PhilHealth para alam mo na rin later on kung ano yung pinakamalapit na health center na libreng medication mo. Kasi maganda po yung project ng PhilHealth at DOH ng healthcare services ng government. Pag-click mo naman dito sa taas, Cheryl, itong Serbisyo Hub naman. Okay. Pagka-click mo ng Serbisyo Hub, halimbawa wala kang pambili ng gamot, example, wala kang pambayad sa hospital. Meron na pong bago pong Serbisyo Hub na put up. Ang first Serbisyo Hub, Cheryl, ay nasa San Juan pa lang. So halimbawa, gusto mo pong wala kang financial support talaga, no? At wala kang pambayad ng gamot, ng hospital, funeral assistance, kailangan mo ng libreng abogado at libreng mga assistance ng government services. Nandyan po din po sa ating Serbisyo Hub. Physical po ito, Cheryl, ha? So meron pong lugar sa San Juan na pinut up ng ating mahal na Pangulo. Pag nag-set ka ng appointment gamit ng eGov Super App, pagpunta mo doon, nagkumpul-kumpul na ron lahat ang mga government agencies. Nandun na ang DSWD, PCSO, DOH, PhilHealth, Pag-ibig, at iba pang mga government agencies in one-stop shop. Ito yung Presidential Action Center. Ayan po. May tulong, meron din may tulong legal. Yes. Serbisyong gobyerno. Ang dami po. Tulong medikal, tulong pinansyal, tulong legal. Ayan po. eGov Serbisyo Hub. Yes. Ayan po. Pag-scroll mo, nandiyan na rin yung Employment and Livelihood Assistance po, no? Dole to. Ng DOLE. Nandiyan na rin yung funeral assistance. Kung talagang walang kaya talaga sa buhay at kailangan po ng financial support, nandyan po ang DSWD, PCSO, at iba-ibang mga agencies na pwede pong tumulong sa ating mga mahal na mamamayan. Nandyan na rin po yung consultation services, no? Pati medical saka financial assistance, nandyan na rin po. So, kumpleto, ang dami nyo pong mapapakinabangan sa app na ito. Puntahan ko, Yusek, ito pong concern ng ating mga netizen. Si Virgo Francisco, tanong ko lang po, may serbisyo ba dyan na halimbawa mag-follow up ka about national ID ng mga anak ko? 4 years na kasi, hindi pa dumarating. Yusek na to, si Yusek. Oo. Ayun po, meron daw po ba doon? Meron po. Dito po sa button ng report sa app din, pagkapindot mo meron pong new feature yan, Cheryl, no? Ito pong report button. Okay. Pagka-click mo ng report, lahat ng concern po ng isang citizen, pwede rin po kayong magpadala ng iyong mga concern. So, halimbawa, meron po nakalagay dito po na national ID concern. Marireceive na po yan ng PSA. Sila na po yung mag-a-action dyan. No? Ayan iba-iba po yung pwedeng i-report. Crime, scam, women abuse, accident, senior citizen, may e-commerce, national ID concerns. Ayan. Ayan, Virgo. Ayan, pumunta ka. Tapos, ongoing. Ayan, tapos i-send mo, ilagay mo yung feedback or ano yung concern mo, lagay mo na doon lahat ng detalye and masasubmit mo and then you submit it. Ayan, lalagay submit. Alam mo, Cheryl, dati, kalat-kalat ang mga hotline natin. Hindi mo alam kung sino tatawagan mo ng concern. Ngayon, isang beses na lang, no? Pagpunta mo sa super app, sa e-report system, pag nag-report ka ng scam, ang CICT ang re-responde. Pag nag-report ka ng women abuse, ang Philippine Commission on Women ang re-responde. Pag nag-report ka ng bullying, child abuse, yung Commission for the Welfare of Children naman yon. Pag nag-report ka ng national ID, si PSA naman ang re-responde. Pag nag-report ka naman ng e-commerce, yung mga online shopping mo na napeke ka, mga ganyan, DTI naman ang re-responde. So, one-stop shop yung ating reporting system, pero decentralized yung response ng mga dapat na ahensyang rumusponde talaga dun sa problema na yon. Hindi mo na kailangang sadyaing pumunta ka pa dun sa ahensyang nun. Bahala na yung central na send kung saang mga agencies po, kaninong mga agency concern yung sinubmit po na gustong i-report. Okay. Alright. Si Leila Santos, pwede po bang i-link ang e-wallet o credit card para sa mga payment for contributions? Wala pa sa ngayon po yun. Wala pa sa ngayon. So, paano po tayo? But we can use the payment. Payments po muna. We could pay using this app.
You could pay through yung payment system po ng kanya-kanyang ahensya. Ahensya, oo. Hindi direkto po ito sa eGov app. Kunwari magbabayad kayo sa, ano na bang meron na ngayon doon? Pag-ibig? Baka pwede na doon or PhilHealth or Lahat naman po, no? Halimbawa, say driver's license, di ba? Oo. So, nandun na rin po yung GCash, yung Maya, nandun na yung credit card and Ayan, the like, may mga no? e-wallet. So, depende po kung ano yung inactivate ng kanya-kanyang agency. Hindi na po si DICT yung mag-activate doon. Kanya-kanya na po yung ating mga agencies na mag-activate ng payment nila. Okay. Si Albert De Los Santos, pwede po ba sa super app mag-online ng medical assistance sa DSWD? Meron na po yung pinakita natin kanina, yung Servicio Hub natin po, no. Pag pindot mo ng Servicio Hub, i-click mo yung medical assistance, ilagay mo na po doon yung kailangan mo ng tulong sa halimbawa, yung iyong reseta sa gamot na hindi kayang bayaran o yung hospitalization mo na hindi kayang ma-afford. So, marireceive po yan automatic po ng DSWD at meron po tayo pong lugar sa San Juan na pwede kang pumunta para bigyan ka po ng support. Medical man yan or financial assistance. Ayun. O, mga kapatid. Ito, si Elfa Soliva Vargas, pwede din po kaya kumuha ng online ng student permit daw po. Tingnan natin, punta ka sa LTO. Sa LTO po ba ang student permit? Opo. So sa ngayon po ang LTO, inactivate pa lang yan, renewal pa lang po ng lisensya. No? Okay. Pero ang pagkakaalam ko po, ang LTO ay ginagawa na ho nila yung kanilang new. Ito ay non-prof ba to or estudyante ba ito? Po pwede na po in the future yan. Ayan. Si Ismael Baniel, paano ko makita ang akin hinulog sa pag-ibig? May way po ba makita kahit nawala o nalimutan ko ang number? Yes. Alam mo ako, I don't know kung dinownload ko po yung app, 'di ba? So I just went to Pag-ibig without entering my number and nandun na, lumabas na lang yung record ko. Automatic po yun. Oo. Nandun na, nakita ko na yung aking contributions. Try nyo. Ayan, try nyo mga kapatid. Kahit ako nabigla, ayan. Si Betchay Mameng, pwede din po ba makita if ang SSS number ay hindi makita? Kasi nasunog po SSS ID ko, makukuha ang burial ng okay, baka pwede. Puntahan natin ang SSS. Parang, hindi, inaano pa lang. Under maintenance pa or ina-upload pa lang or ini-integrate pa lang yung SSS. So, for now, hindi pa po. Ayan, wag tayo. Okay, si Tess Kabili dito na bilang senior citizen at hindi na basta-basta makapag-travel, gusto ko sana makapag-avail ng services para sa mga senior citizen na tulad ko, including benefits through online transactions. May ganoon po ba? Sa ngayon po, syempre kung may na-download mo na yung eGov app, bahay ka na lang pong mag-avail ng government services. Pero may isang feature po ang eGov app na kapag senior citizen ka, magpapakita agad-agad yung senior citizen ID mo. Automatic po siya agad-agad dito. Since hindi pa tayo 6 years old, Cheryl, di pa natin makita yung ating senior. Pero pag nakita mo na po yun, kahit wala kang dalang ID, pag nag-grocery ka o kumain ka sa restaurant, yun na ipapakita mo. So yung eGov app mo na ipapakita mo, magkakaroon ka na ng mga diskwento. Okay, that's good. Ayan, so kailangan talaga may eGov app, mga seniors natin. Si Topher Alcazar, ang hirap po pagdating sa OTP, kahit on time ang paglalog, lagi siyang invalid daw ang lumalabas. Nakatatlong attempt na ako. Bakit po ganun? Ha? Ako naman hindi. Bakit kaya? Nakakakuha po ba kayo ng ganitong report? Mabilis po yung OTP natin. Baka naman po minsan nami-misinterpret yung word na MPIN saka OTP. Oo. Yung MPIN kasi ikaw ang gagawa. Oo. Ikaw ang gagawa. Minsan, pinapasok nila yung OTP nila sa MPIN nila o kaya pinapasok naman nila yung OTP nila sa MPIN nila. So, tingnan nyo humaygi po yung message po, no? Kapag OTP, ito yung nare-receive mo na text message. Kapag MPIN, ito po yung ginawa mo na PIN. Parang password. Password mo po yun. Napagpapalit minsan po yun ng ating mamamayan minsan, yung MPIN saka OTP. Oo, parang kagaya kanina, nakakuha ko, inaipasok ko yung OTP and then after nun, may lumabas din MPIN. So, ikaw na yon magpapasok nun. Si Rowena Lorenzo, magagamit po ba yung digital ID sa iba't ibang transaction? Ipapakita lang yung digital ID, okay na? Yes po. So, meron na pong circular na binigay or pinalabas ng PSA na kung ano po yung power
ng physical na ID. Yan. Pwede mong pindutin, Cheryl, yung enlarge siguro sa baba. Merong enlarge button. Ayun, enlarge Ayan. ID. Ayan. Ayan. So pag pinakita mo po yan, hindi rin pwedeng itong ipeke po, kasi nga meron pong gumagalaw na bagong Pilipinas logo po yan, no? Ayun nga, ayun Oo, dito sa so- tabi ng picture. Opo. So kahit po na i-edit yan, hindi po gagana yan. So Oo. meron po tayo pong security features po ng ating national ID. Pwede na po yan gamitin. Oh, 'di ba? At dami po. Sana makapag-download na po kayo. So far, sabi niyo po 16 million users na ang meron, pero ang dami po nating Pilipino. Parang ilang percent na po 'yon pag tinitingnan Sa natin? mga using public, dapat nasa at least mga 80 million po yung ating hinihit, no? Kahit 70 to 80 million. Wag lang yung mga bata and So hopefully dahil sa sobrang dami naman pong download everyday, Cheryl, no? Medyo nakakatuwa ngayon kasi everyday po since ni-launch po ng ating mahal na Pangulo, nag-grand launch po tayo po, I think 2 months ago. Aha. Meron tayong grand launch ng super app sa San Juan. At nasa 100,000 to 120,000 a day na po ang download natin. Wow. Daily po yun, ha? Oo. So kaya medyo nakakatuwa at nakakatakot din po. Siyempre po, ang dami ng users natin. So kailangan natin pagandahin po talaga yung ating services sa eGov app. Oo. Dapat hindi mag-log po, Tama po. yung ating services. Well, Yusek, salamat po for taking the time again. Sige po, encourage po natin yung ating mga kababayan para sa i-download at gamitin, take advantage of this super app ng ating gobyerno. Opo, so ito po ay personally po ito po ay dream come true sa ating mga Pilipino na dapat pag government services madali, no? Hindi po mahirap. Kahit nasa bahay ka na lang habang nagkakape, wag nang pumunta sa traffic or pumunta pa sa mga mahabang pila. So we encourage everyone po, lahat po ng mga Pilipino na gusto pong dumali po ang services sa government transactions. I-download nyo na po ang eGov Super App. Punta lang po kayo sa Android or Apple Store. I-click mo lang po yung eGov PH. Pagka-download mo po doon, konting registration lang po yan. In less than 5 minutes, ma-access mo na po ang napakaraming government services. Again, marami pong salamat for joining us this afternoon, Undersecretary for E-Government, David Almirol Jr. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Maraming salamat, Cheryl. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang ating isang oras ng tanungan at sagutan. Bukas po, usapang politika po tayo. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.